Ka-Express, hindi man panalo ang dulo, pero ito ang larong hindi pwedeng tawaging ordinaryong talo dahil sa Auckland, sa mismong teritoryo ng Tall Blacks, ginulat ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa isang double overtime war na umabot sa 106-102. Isipin mo, ang team na matagal nang nagpapahirap sa Pilipinas, ang team na may taas, sistema, physicality at home crowd, kailangan pang dumaan ng dalawang overtime para lang mapatumba ang Gilas. Sa first half, kontrolado ng New Zealand ang tempo, hawak nila ang 43-39 lead, habang si Justin Brownlee ay binabantayan na parang bawal huminga. Pero doon lumabas ang tunay na pagbabago sa Gilas, hindi lang Brownlee ball, hindi lang asa sa import, sumagot sina Carl Tamayo, Kevin Kimbao, Juan Gomez Diliano, Dwight Ramos at A.J. Edu. Ang dating tanong na sino ang sasalong kapag kinulong si JD, ngayon may sagot na. At pagdating sa third quarter, bumalik ang Gilas at naagaw pa ang lamang 63-64. Sa fourth quarter, tabla 83 all. Sa unang overtime, tabla ulit 93 all. Doon mo makikita na hindi basta nakisabay ang Gilas, nakipagsabayan sila hanggang sa huling possession. Kahit sa second overtime, nakalamang pa ang Pilipinas, umabot sa 100-96 bago kumapit ang New Zealand sa dulo. Ito ang masakit na klase ng talo, pero ito rin ang klase ng laro na nagpapakita may identity na ang Gilas under the coach Tim Cone. May puso, may spacing, may young core, may laban at higit sa lahat, hindi na sila madaling baliin. Grabe ang nangyari sa Auckland. Kung score lang ang titingnan, sasabihin ng iba, talo pa rin. Pero kung pinanood mo ang buong laban, ibang kwento ang makikita mo dahil ang Gilas, sa harap mismo ng New Zealand crowd, nakagawa ng isang napakalaking statement win under coach Tim Cone. Hindi ito blowout, hindi ito moral victory, na pilit lang pinapaganda. Ito ay dalawang overtime na digmaan kung saan kinailangan ng Tall Blacks ang lahat ng experience, composure, home crowd at late game execution para lang makatakas sa Gilas. Final score, New Zealand 106, Gilas Pilipinas 102. Pero ang laman ng numerong yan, hindi basta 4 na puntos lamang. Ang laman yan ay comeback, resistance, pressure at identity. Ang New Zealand started strong, 23-17 sa first quarter at sa second quarter, 43-39 ang lamang nila. At dito pa lang, kita na agad ang malaking defensive plan ng Tall Blacks. Huwag hayaang sumabog si Justin Brownlee. Binantayan siya ng todo, kinulong ang catches, pinilit ang Gilas na humanap ng ibang sandata. At doon nagsimula ang malaking revelation dahil ang Gilas ngayon hindi na lang nakaabang kay Brownlee. Carl Tamayo came out firing, Kevin Kimbao showed confidence, Juan Gomez Diliano gave Gilas fearless creation. Dwight Ramos kept attacking. A.J. Edu gave big man stability. Hindi na ito yung dating Gilas na kapag napigilan ang main star, biglang nauubusan ng sagot. Ito ang Gilas na may layers. Ito ang Gilas na unti-unting nagiging team talaga. At sa third quarter, doon sumabog ang pagbabago. Mula sa 44-39 halftime deficit, bumalik ang Gilas at tinapos ang third quarter na lamang 64-63. Ibig sabihin, hindi sila na-overwhelm, hindi sila na-collapse sa hostile crowd, hindi sila natakot sa physicality ng New Zealand. Sa halip, sinuntok nila pabalik ang Tall Blacks at doon nagsimulang maramdaman ng stadium na delikado ang Gilas. At fourth quarter, mas lalong naging wild, 83 all, overtime. Sa unang extra period, akala mo may bibigay na, pero wala. Gilas kept answering. Juan Gomez Diliano hit a huge basketball late in overtime. Kevin Kimbao kept finding ways to score. At si Justin Brownlee, kahit hirap sa simula, still found moments. At sa dulo ng unang overtime, 93 all ulit. Parang ayaw matapos ng laban. Parang bawat possession may sigawan. Bawat miss may kaba. Bawat rebound, parang championship moment. At pagdating sa second overtime, mas lalo pang naging nakakagulat. Gilas even took a 100-96 lead after a Justin Brownlee basket. Doon mo mararamdaman, baka makuha talaga to. Baka sa Auckland pa mangyayari ang biggest road win ng Gilas under coach Tim Cone. Pero doon din lumabas ang poise ng New Zealand. Sam Menenga, Carlin Davidson, Ruben Tirangi, Jordan Ngatay, and Shea Ellie delivered the final punches. Sa huling minuto, nakatabla pa si Kevin Kimbao sa 102 all, pero sumagot ang Tall Blacks. Menenga made it 104-102. Ngatay added, then Ellie sealed it from the line. Masakit, sobra, pero ito ang talo na may bigat dahil pinakita ng Gilas na kaya nilang dalhin ang New Zealand sa pinakamalalim na tubig.
At kahit hindi sila nakaahon sa dulo, pinakita nila na ang gap ay hindi na ganun kalayo. Ito ang pinakamagandang laro ng Gilas under coach team kontra New Zealand, hindi dahil panalo, kundi dahil buong 50 minutes silang lumaban na parang elite team. At kung may lesson dito, ito yon. Kapag healthy, prepared at kompleto ang execution, ang Gilas ay hindi na basta challengers, pwede na silang maging tunay na banta. At ang mas nakagugulat pa sa larong ito, ay hindi lang kung gaano katagal lumaban ang Gilas, ang mas malalim na kwento rito ay kung paano nila pinilit ang New Zealand na maglaro sa level na hindi nila inaasahan. Dahil sa sariling court ng Tall Blacks, sa Spark Arena sa Auckland, hindi lang basta dumayo ang Pilipinas para makisabay, dumayo sila para ipakita na may bagong mukha na ang Gilas under Coach Tim Cone. Ito ang klase ng laro na kahit talo, may mensahe. Hindi ito yung dating Gilas na kapag na-pressure, biglang mawawala ang flow. Hindi ito yung team na kapag naputol ang rhythm ni Justin Brownlee, wala na yung ibang pupuntahan. Sa larong ito, nakita natin na may ibang player na ang opensa. May Tamayo na kayang bumitaw, may Campbell na hindi natatakot sa big moment, may Juan Gomez Diliano na kayang mag-create, may Dwight Ramos na laging kalmado sa chaos, may AJ Edo na nagbibigay ng haba, depensa at presence sa ilalim. At dito pumapasok ang pinakamalaking dahilan kung bakit ito pwedeng tawaging best game under coach team kontra New Zealand. Hindi perfecto ang execution, may mga mintis, may lapses, may defensive breakdown sa huli, pero ang identity malinaw. Gilas wants to run, wants to space, wants to move, wants to fight possession by possession. Hindi na sila basta nag-aantay lang sa isolation, hindi na sila basta umaasa sa miracle shot, may structure na, may rhythm na at higit sa lahat, may tiwala na ang players sa isa't isa. Noong fourth quarter, maraming teams ang bumibigay sa New Zealand. Physical sila, disciplined sila, at sanay sila sa ganitong pressure. Pero ang Gilas, imbis na umatras, lalong lumapit. Umabot sa 83-all, overtime, pagkatapos 93-all, at sa second overtime, dos halos sumabog ang buong narrative, Pilipinas up 100-97. So isipin mo ang bigat ng moment na yon sa bahay ng kalaban, after regulation, after first overtime, after pagod na ang katawan, Gilas still had a chance to steal the game. Doon mo makikita ang maturity ng core na ito. Hindi sila natatakot sa score, hindi sila natatakot sa crowd, hindi sila natatakot sa pangalan ng New Zealand at kahit sa dulo, ang Tall Blacks ang nakakuha ng final stops at clutch baskets, hindi may kakailan na halos napunit ng Gilas ang puso ng home crowd. Dahil ang inaasahan ng marami, New Zealand will control the game, pero ang nangyari, New Zealand had to survive the game. At ito ang Express Central kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.